Ilo-load test uli natin itong PowMR battery gamit ang dalawang inverter. Kakayanin kaya? Nilagyan natin ng tester para ma-monitor yung voltage ng battery. Ito naman yung dalawang inverter na gagamitin natin. At ito naman yung load na isasaksak natin. Rice cooker na 700 watts. Tapos itong aircon na inverter type na may 0.75 horsepower capacity. Itong nasa itaas na inverter ang gagamitin natin para dito sa rice cooker. At itong nasa ibaba naman ang gagamitin natin para sa aircon. At maglalagay din tayo ng clamp meter para makita natin yung discharge current. Iisa lang kasi itong kilowatt meter ko, kaya isang inverter lang yung makakabitan natin. At kung mahilig ka mag-DIY ng solar setup at bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa tayong video na gagawin katulad nito. Isaksak na natin itong mga load natin. At ilagay na rin natin itong bigas na isasaing natin. Ikabit na rin natin itong clamp meter. Tig-isa yung bawat inverter. At i-turn on na natin itong switch ng load para sa itaas na inverter. Tapos, turn on na rin natin itong switch ng rice cooker. Yan mga kasolar, 690 plus yung reading ng wattmeter natin. Ang current draw naman dito sa battery ay 57.6 amps. Itong nasa itaas pa lang na inverter yung na-open natin para dito sa load na 700 watts. So paandarin na rin natin itong isa pa. Turn on na natin itong aircon. Set natin sa 25 degrees. Tapos sa medium lang muna tayo. At ito yung kanyang current draw. Maliit pa. Hintayin na lang muna natin na tumaas. Etong isa, 57 amps na rin ang current draw. Sablay. Kaya pala ayaw tumaas yung reading. Hindi ko pala nalagay sa DC. Naka-AC pala ito. Yan, okay na. 29 amps na pala yung current draw nito. Start na natin itong timer. Medyo na late na tayo. Medyo nagkukulay orange na yung isang LED nitong nasa itaas na inverter. Mataas kasi yung load nito. Naka 3 minutes na tayo mga kasolar. 30 amperes na ang current draw dito sa ibabang inverter natin. At yung sa itaas naman ay 58.3 amps na. Yung battery natin 12.98 volts na lang ang reading. Mataas kasi ang load natin kaya malaki ang voltage drop. Check natin itong sinaing natin. Kumukulo na. Steam rice cooker pala itong gamit natin. May tubig siya sa ilalim o sa loob. At naka 21 minutes na tayo mga kasolar. Ito na ang temperature na ibinubuga ng aircon natin. At yung temperature ng takip nitong rice cooker.
Palakasin pa natin itong aircon para mas tumaas yung current draw sa battery. Set natin sa powerful. Malapit nang maluto itong sinaing natin. At naka 34 minutes na tayo. Almost 100 amps din yung current draw sa battery. 12.8 volts na lang yung battery natin. Yun, lumagutok na yung switch ng rice cooker. Luto na yun mga kasolar. At yan, namatay na nga yung light indicator. Nakaangat na siya. At 0 na ang reading dito sa watt meter. 1 amp na lang ang current draw. At naka 36 minutes na tayo. Luto na mga kasolar. Yung battery natin tumaas na ulit ang voltage dahil nawala na yung malaking load. Mataas talaga ang voltage drop kapag mataas ang current draw sa battery. At may load pa rin tayo na gumagana, itong aircon. So kayang-kaya niya mga kasolar ang 100 amps na load dahil 200 Ah naman ang rated capacity nitong battery natin. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay paki-like naman at subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.